So, dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI, Tatay Federico biglang nagtago nang dumating ang subpena. So, yan po yung pag-uusapan po natin mamaya mga kalingap mga ka-EDSI. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga bago pa lang po sa atin munting channel, huwag po natin kalimutang suportahan ang ama ng kalingap Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. At paunawa, panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ng nilalaman nito. So, dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI. Sa live nga po ni Tatay Federico, nabanggit nga po niya na dumating na nga daw po yung subpena po sa kanya dahil nga po dun sa ikinaso po sa kanya nila Kuya Bal nga po sa pangbabalahura po niya dito kay Viancy nga po mga kalingap. Pero yun nga sabi po ni Tatay Federico 15 counts daw po at hindi po natin alam kung totoo ba yung sinasabi po dito ni Tatay Federico na 15 counts, kung gaano ba yun katotoo po mga kalingap. At yan nga po mga kalingap mga ka-EDSI, nabanggit din po ni Tatay Federico nga po na malakas daw po pala talaga itong si Kuya Val dahil nga po sa ang bilis nga daw po na dumating yung subpoena po sa kanya. Kumbaga kasi kung aanuhin po natin mga kalingap at 24 hours nung simula po nung inireklamo po itong si Tatay Federico. At yan nga po nag-live nga po siya at sinasabi nga po niya na dumating na nga daw po yung subpoena sa kanya. Kaya nagulat na lang po siya na ganun daw pala kabilis at kalakas nga daw po itong si Kuya Val. Kumbaga hindi po niya sukat akalain na ganun po na magkakaroon po siya agad ng subpoena. Pero yun nga po hindi po natin alam kung gaano ba ito katotoo. Lalo na yung sinasabi po ni Tatay Federico na 12 counts nga daw po yung ikinaso daw po sa kanya. At yan nga po mga kalingap mga ka-EDSI, itong si Tatay Federico, kumbaga inireklamo na nga po siya, pero hindi pa rin po siya tumitigil patuloy pa rin po yung pagbubunga nga niya, di ba? Kumbaga hindi na lang siya manahimik. Dahil wala naman pong magagawa yung pangbabalahura niya, pangbabash niya lalo na dito kay Viancy kapag once na nakulong na nga po siya, 'di ba? Dapat manahimik na lang po siya hindi yung ganyan na nireklamo na nga po siya ay dada pa rin po ng dada, 'di ba? Ang bihira Kumaga hindi niya isipin na meron po siyang anak pag talagang makukulong po siya dahil sa mga pinaggagawa niya. Hindi niya yun iniisip. Ano ba yung mapapala po niya kung kakalabanin po niya itong si Kuya Bal at ibabash po yung mga angels, lalo na po dito kay Viancy nga po mga kalingap. Pero yun nga, sana nga po ang tawag dito, yung mangyari po yung ganyan na meron pong makulong po sa mga pangbabash, lalo na po sa mga below the belt, 'di ba? Para hindi na rin po pamarisan. Kasi kapag once na hindi po nakasuhan at hindi po makulong, syempre gagayahin at gagayahin po ng iba, 'di ba? Kasi iisipin nila wala naman pong nakukulong sa mga ginagawa nilang pangbabash o pangbabalahura nga po, lalo na sa mga minor de edad. Hindi natin alam kung ano ba yung ipinaglalaban ba nitong si Tatay Federico Pwede naman siyang mag-reaction, 'di ba? Kasi open naman po sina Kuya Bal na mag-reaction ka. Hindi yung magre-reaction ka kung magagagawa ka ng mga ganyang bagay na pangbabash, pangbabalahura para lang may content ka. Pwede ka namang mag-reaction, 'di ba? Sa lahat ng mga angels, sa lahat ng mga tinutulungan ng kalingap. Ganyan, 'di ba? Hindi yung ganyan na puro pang-aaway, 'di ba? Meron po siyang anak, hindi ba niya iniisip na meron po siyang anak? Kumbaga na lang ang iisipin po ng kanyang anak Saka hindi ba niya iniisip yung ginagawa niya dito kay Viancy na pangbabash, 'di ba? Yung kung ano-ano yung mga sinasabi niya na hindi magaganda dito kay Viancy. Hindi ba niya na iniisip na kung sakasakali ganyan yung gagawin din sa anak niya, matutuwa ba siya, 'di ba? Dapat 'yun ang isipin niya. Na hindi matutuwa, yung hindi siya matutuwa kapag meron pong kapag yung anak na po niya yung ganyan, 'di ba? Yung binabash, yung pagsasalitaan ng hindi maganda, 'di ba? Lalo na pagka below the belt na po. Yan dapat yung isipan po ni Tatay Federico, lalo na po at matanda na po siya. Pwede naman po siyang mag-reaction pero hindi yung ganyan, 'di ba? Na kailangan pang makasuhan pa. Pero yun nga, nasa kay Tatay Federico naman po yan, di ba? Kasi yan yung pinili po niya Kung ang habol niya views,
tapos yung kapalit naman makukulong siya, eh di wala rin, di ba? Kumbaga good luck na lang sa kanya, 'di ba? Kapag once na nakulong po itong si Tatay Federico. Kawawa yung mga anak po niya. Kung sakasakali nga po Pero yun nga po mga kalingap mga ka-EDC, bilib lang po tayo dito kay Viancy nga po, 'di ba? Nung doon sa vlog nga po na naiiyak po siya nung nagsampa po sila ng kaso nga po tungkol dito nga po kay Tatay Federico nung nagreklamo po sila kumbaga naiiyak at kumbaga naaawa rin po itong si Viancy nga po dito kay Tatay Federico. Kumbaga talagang masasabi po natin na itong si Viancy ay talagang may magandang puso at napakabait na bata nga po.